This evening, titingnan natin another view ng paano umasa si Pastor Peter. So itong pastor, isang adipon ni Apo Diyos dito sa New Testament. Titingnan naman natin yung sinulat niya. But before we start, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa accomplishments, sa maghapon, sa kalusugan namin, kalakasan namin. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa grace mo sa maghapon sa amin, Lord. At sa pagpapatuloy namin ng aming pag-aaral, sasaliksikin namin, Lord, ang mga revelations na binigay mo naman kay Peter. We will have a window of what is inside his heart na hinubog ng Holy Spirit. Lord, bless mo ang bawat isa sa amin. We ask the Holy Spirit to be our teacher, to guide us, to open our understanding sa mga pag-aaralan namin. Bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga mag-join sa amin sa recorded version nito, Lord. We ask that you be with them also, Lord. Maraming salamat itong iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang lesson natin is 1 Peter. Tinatawag dito sa book natin, sa manual natin, The Book of Suffering and Glory. Bakit kaya si Pastor Bill Scheidler, tinawag niya ito sa kanyang perspective is, this is the book of suffering and glory. So, nagsasuffer ba kayo? May mga suffering ba tayo? Ang bawat isa siguro sa atin, may mga pinagdadaanan tayo na iba't ibang level ng suffering. Kasi, this world is a cursed world. And there are sufferings in this world. And minsan, yung mga suffering na dinaranas natin, it has a connection with our faith. For example, we suffer in the sense na may isang negosyante na booming yung kanyang negosyo before na nag-Kristiyano. Kasi he can do illegal things, pwede niyang ikutan ang mga sistema, so pwede siyang dumiskarte. Pero nung tumanggap na siya sa Panginoon, he needs to practice the law of honesty. He needs to practice the law of righteousness. So he needs to follow the Lord. May conviction na rin sa kanya na he needs to do what is right. And dahil doon, sa pananampalataya niya sa Panginoon, his business begins to dive down. Hindi na maganda yung negosyo niya kasi hindi na niya magawa ang mga dati niyang ginagawa. So somehow we can say that it is a suffering that is directly related sa kaniyang faith. Or another thing, kung sa mga religious persecution naman, dahil naiiba na siya sa pamilya nila, the family will begin to persecute or to make fun of him or her. So parang ganon. It is in connection sa ating pananampalataya. So sa atin, actually we suffer din. In what way tayo nagsasuffer? In suffering with sin. In struggling with sin. Kasi nung tinanggap natin ang Panginoon, may conviction yung Holy Spirit. And may mga gusto kang gawin, pero hindi mo na magawa. Because the Holy Spirit is transforming you. And you know na may iba ka ng perspective in life, yet you struggle in that. So bawat isa sa atin, we suffer. We suffer. May mga gusto tayong kaluwagan sa buhay. Pero dahil sa pananampalataya natin, nagsasuffer na tayo. So yun yung perspective dito. Now, titingnan natin yung author ng book. Sino ba si Peter? Sino si Peter? So isa siya sa pinakasikat na karakter, in the new era of the faith, New Testament. Ilang beses? 200 times, 210 na beses na nabanggit ang kanyang pangalan sa tanang ng Matthew, pangat. So in the Gospels and sa lahat ng pagkabanggit ng pangalan niya.
So he ran with different names. Simon. So maraming ibig sabihin. Hindi ko rin alam kung this is connected with the Jewish name Simeon. Maybe he belongs to that tribe. So itong mga sikat na pangalan noon Judah, si Judas, because maybe from the tribe of Judah. Paul or Saul from the tribe of Benjamin, yung the King Saul. So maraming sikat. Miriam, Mary, the name after the sister of Moses. So parang gano'n. But isang pangalan niya is Simon. Si Simon. So sabi nila, ito raw yung birth name niya na ang ibig sabihin talahib. Bakit talahib? So parang Moses ba siya? Ipinanganak siya malapit sa talahiban. So hindi natin alam. So but maybe it has a connection with Simeon. And then another name is Cephas. Cephas na this is a Aramaic name. So nung panahon ni Jesus Christ, there are 3 languages na dominant doon sa bansa nila. Dahil sinakop sila ng mga itong Aram, Iran. Aramaic. Dominant yung language. So kapapasok lang ng mga Romans or Greeks. So pumasok si Alexander the Great and ipinakalat niya yung Hellenism, tawag nila. Ginagawa niyang Greek culture ang bawat sinasakop niyang teritoryo. So during that time, nasa Roman Empire sila. So dominant yung Griego. So for example, tayong mga Pilipino, dahil ang unang nanakop sa atin is Espanyol, hindi na natin naabutan yung Spanish culture. Pero 1970s, mayroon pa sa curriculum yan. But sa atin ngayon, bilingual tayo. We use the English and our local language because may connection ang Amerika sa atin. So parang ganun rin sa kanila. Simon is coming from the Hebrew mindset, Simeon. Cephas is coming from the Aramaic mindset. Itong Persia na nanakop sa kanila. And then itong Peter naman, dito nanggaling yung name na Petros. So from Greek naman 'yan. So running into 3 language. So I don't know kung may iba't ibang pangalan kayo. May pangalan ka sa Ifugao, may pangalan ka sa Ilocano, may pangalan ka sa birth certificate. So may mga palayo tayo, but Peter is running in that name. So makikita natin na very makulay yung buhay ni Peter. Tinawag siya ni Jesus nung naintindihan niya kung sino si Jesus Christ. Tatanong si Jesus Christ, anong chismis? Anong balita? Anong sinasabi ng mga tao kung sino ako? So sinasabi ng ilan, ikaw raw si Elijah, ikaw raw ito, ikaw ito. So binaling ni Jesus yung tanong sa kanila, kayo, ano namang masasabi nyo kung sino ako? Si Peter ang sumagot, ikaw ang Mesias, ang anak ng Diyos. Yun yung sagot niya, he got it. Ito, magkababata itong mga to . So kilala nila si Jesus na karpintero, kilala nila taga doon sa Bethlehem. So Nazareth, lumaki siya sa Nazareth. Alam nila to, mga parang magbabarkada na tong mga to . Pero yung point na yun na Jesus is seriously asking them, Peter got it. You are the Messiah, the Son of the Living God. Ano yung dalawang yan? Yung Messiah, that is the promised one from the Old Testament. Ikaw yung pinapangako noon pa man, sa panahon ng mga propeta, doon pa lang sa garden. Ikaw yung Mesias na tinatawag nila. Tapos pangalawa, hindi ka lang Mesias, hindi ka lang tagapagligtas, hindi ka lang hari, hindi ka lang yung pinangako na anak ni David. Ikaw ay anak ng Diyos. So naintindihan niya yung dalawang bagay na yun kay Jesus Christ. So may batayan naman yung pagkaintindi niya. Mesias dahil tumutugma sa mga nababasa ni Peter ng mga part of Scripture. And hindi lang tao ito, sabi ni Peter. Kasi maraming nasaksihan si Peter.
paanong magkakaroon ng isda sa oras na hindi panghuhuli ng isda? Hindi nga ako nakahuli sa oras na panghuhuli ng isda. So, mga miraculous thing, he sees the demons obey him, he sees miracles as healing the lepers, the blind. Talaga nakita niya na iba to. Iba to. And then he managed to summarize yung analysis niya kung sino si Jesus at nag-close siya doon. You are the Messiah, the Son of the living God. So, blessed are you, Peter, sabi ni Jesus Christ, for these things. Hindi lang calculation ng utak mo yan. This is a revelation from God. So tinawag siya ng Panginoon na, you are Peter, and on this rock, I will build my church. So kaya ang Roman Catholicism, sinasabi nila na si Peter raw ang the first pope. Kasi sinabihan ni Jesus Christ na at upon him, the Lord will build his church. I don't know how they come up with that interpretation. But anyway, so napakasikat nito. So may mga positive thing, though minsan negative, maraming negative na tinatawanan natin kay Pedro. So sikat siya, nangingibabaw siya, prominent figure among sa mga kabaro niyang disciples ni Jesus Christ, alagad ni Jesus Christ. So basahin niyo na lang yan, mangingisda siya, and anak siya ni Jonah, ang pangalan ng tatay niya. So mangingisda siya doon sa Galilee, sa Bethsaida ang bayan niya. So ayan, iniwan niya yung fishing business niya just to be a disciple of the Lord Jesus Christ. So ayan, and sa lahat ng sumusunod kay Jesus Christ, isa siya tawag nito, isa siyang mapalad na pinili na sa 12 alagad. Okay? Sila yung tinutukan ni Jesus Christ na i-train. So, lumalabas na pag pinapansin natin dahil maingay si Pedro, pumapasok sa isip natin yung most likely siya yung spokesperson of the group. So, ayan, napapahamak siya, masyado siya maingay. And kino-consider rin siya part ng yung inner circle ng Panginoon. Isa sa mga pinakadikit sa Panginoon. So mapapansin natin yan sa mga binabasa natin sa gospel. So, meron yung maraming nakakatawa dito. Yung, for example, itong number 9 natin dito. So, gusto ng Panginoon na hugasan yung paa niya. Tapos ayaw niyang pahugas kasi natatamaan yung ego niya. Bakit itong hari namin maghuhugas ng paa? Ni-explain ni Jesus yung reason. Ngayon, magre-request naman na paliguan pa ng Panginoon. So maraming kabalintunaan sa buhay ni Pedro. For example, sabi ng Panginoon, yung nandun siya sa upper room, second floor ng isang bahay, nakikita ko siya ng vision ng mga bayawak, mga ahas, mga catfish, mga isda ng mga pagkain bawal sa kanilang mga Hudyo. So, sinabihan siya ng Panginoon na kumain. Tapos sabi niya, hindi pwede, Lord. Yung kabalintunan na naman yun eh. Tatawagin niya ang Panginoon na Lord tapos hindi susunod. So, parang marami sa atin, kagaya natin. Many times na we call the Lord, Lord, but hindi naman tayo nag-obey. So, parang kagaya lang natin si Pedro. So, ayan. The protector of Jesus, parang gano'n. Pinagtatanggol niya si Jesus Christ. May hawak-hawak siyang tabak. Mga gano'n. And then, at the same time, protector of Jesus. Tapos, pagdating ng wala pang isang araw, dinideny na niya si Jesus. So maraming oxymoron dito sa taong ito. Isa siya sa pinakaunang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Hindi na naman siya naniniwala. Pinagpapapilitan niyang ninakaw nila yung bangkay nila. And then sa huling bahagi ng kwento ni Jesus Christ, bago siya bumalik sa kalangitan, personal siya na kinomission ng Panginoon to feed the sheep. So I think he is more busy in preaching. So he is more busy in preaching kasi siya yung malaya eh.
So ang focus niya is preaching ministry. So si Paul naman, hindi siya masyado sa preaching ministry dahil laging nakakulong. Yung pinagkaiba nito. So I believe na during that time, mas dominant si Peter in the sense na he is going around preaching. While Paul, later na lang na naging dominant si Paul dahil, siyempre, ang preaching kasi pumasok dito, lumalabas yan. Salita lang yan eh. Hindi na preserve. Wala naman tayong mga recording noon na parang ganun, itong YouTube natin. So, si Paul, buti si Paul, nagsusulat siya. So, yung na-preserve yung sulat niya. So, ayan, sinabihan ng Panginoon to feed his sheep and literally siguro he is on the preaching ministry. So, ayan. And praise God, we have a two epistle na after him, sulat mula sa kanya. And then, isa siya sa kwan. Sinabihan talaga ni Jesus Christ, dinescribe ng Jesus Christ na darating ang panahon na iaalay niya ang buhay niya para sa Panginoon. So, alam niya na darating ang panahon na mamamatay siya para sa Panginoon niya. Okay? So, marami ring mga miracles ang na-i-connect, na-ililink sa buhay ni Peter. So, 2 beses na miraculous catching of fish doon sa pagtawag ng Panginoon and kahit doon sa kwan. Ito, yung bago kausapin ni Jesus Christ. Yung sumigaw si Jesus Christ sa kabila nyo itapon yung net. And then, nung nakita niya, daming isda. And lumangoy na siya papunta sa kwan. Alam na niya na si Jesus Christ yung sumigaw na nagbigay ng instruction. And ayan, walked in water, pinagaling ng Panginoon yung nanay niya. Nandun siya noong na-witness nila yung transfiguration ng Panginoon sa bundok. Siya rin yung namingwit ng isda na may ginto sa kanyang bibig. So, ayan. In the book of Acts, isa siya sa key character. Isa siya sa pinaka-iniikutan ng kwento sa book of Acts. So, ayan. Siya, dahil makikita natin na prominent leader siya doon sa grupo nila, actually sa ganyan nang galing yung suggestion na magbutuhan sila to replace Judas. Because alam nyo na mga Hudyo, mahilig sila sa mga numerology, 12 tribo, so gano'n. Namili ang Panginoon ng 12 and to complete it, namatay naman yung isa. So, from Peter yung suggestion na they replace Judas. So ayan, Matthias was elected. Siya yung preacher doon sa Day of Pentecost na napakadaming naligtas. So ayan. So marami ring miracle na mismong ginawa ng Panginoon sa pamamagitan niya. Yung sa temple, yung pilay. Yung pilay na silver and gold we have done, but what we have we give thee. So yun. And ano pa, yung kwento na sa dami ng busy siya sa ministry and ang daming may sakit, hindi niya maasikaso. Siguro hindi kulang yung panahon na mag-ministry sa isang lugar. So nai-link sa kanya yung kwento na sa harapan pa lang ng bahay niya, pila ng mga may sakit. At pag umalis yan, pag natatamaan ng anino niya, gumagaling. Yun yung description dun sa Acts chapter 5. So, ayan, may ni-resurrect rin siya, nagnagalang Dorcas. And makikita natin in the book of Acts na talagang matindi si Peter. So, nakukulong rin siya. May picture na in the face of persecution, talagang hindi na siya natitinag. We see a different Peter dito. A transformed Peter. The pronouncement of the judgment of Ananias and Sapphira. So, sa pamamagitan rin ng Peter doon. So, ayan, in prison, ilang beses na nakulong. And then, he was sent to minister sa house ni Cornelius, Gentile.
So, ayan siya naman yung nauna na kwan eh. Kaya dito yung mga theology ni Peter. Habang nagpe-preach siya, kasi si Cornelius is already a God-fearer, malalim na ang kaunawaan niya tungkol sa relihiyon ng Israel. So, malapit-lapit na siya sa katotohanan, parang ganon. And in seeking more, may revelation kay Cornelius na someone will make them understand the things that they read. So parang yung tawag nito, yung eunuch rin. So Cornelius was given a kwan na someone will si Peter ang sinabihan ng Panginoon ng Holy Spirit to go there. So while pinapaliwanag ni Peter yung regarding Christ, dumating ng Holy Spirit, binaptize niya sila, and just like what happened in the upper room of Jerusalem. So dito nag-process yung mga theological understanding ni Peter na paano to. Kasi ang alam lang nila na pamamahayan ng Holy Spirit a clean vessel. Di ba may concept ng Hudyo? It should be dedicated, prepared, at sila yung pananahanan ng Holy Spirit. Sa Hudyo, no problem, because they place their allegiance to the Lord Jesus Christ. Walang problema sa kanila yung pagdating ng Holy Spirit at nananahan sa kanila. Ito si Cornelius, Gentile. So, kaya dito niya napagtanto na kailangan maging Hudyo rin tong mga to. Kasi kung nilagay ng Panginoon yung Holy Spirit sa kanila, paano sila maging holy niyan? So ang understanding ni Peter ng holiness is being a Jew. Yung paano mamuhay ang Hudyo. Hindi na uulam ng mga pinagbabawal na ulam sa mga Hudyo. Kailangan niya ring sundin yung relihiyon nila. So he needs to embrace the 600 rules of Israel. So parang ganon. And dito sila nagsalubong ng idea kay Paul. Paul got the revelation, understanding regarding how would the Gentiles stand before the Lord. So, yun. Nandun rin siya sa Council of Jerusalem. And dami niyang biyahe. Dami niyang ministry trips. So, ayan. And then, ano pa? Sa later life ni Peter, lagi siyang nasa Rome. Parang doon na yung naging home church niya. Doon yung focus ng ministry niya sa Rome. So most likely, palaging, hindi ko alam kung pwedeng bumisita kay Pablo to. Kasi wanted rin sa Rome to. I think bumibisita kay Paul ito sa Rome. So lagi silang nagkikita siguro sa Rome. So, ayan. But under Emperor Nero, he was executed. He was crucified, but he requested that he will be crucified upside down. So, yan yung buhay ni Peter. So, sa last part ng buhay niya, from being a leader, a Jew of the Jew, nasa Jerusalem, actually, naging minister to the Gentile rin si Peter. Okay? So, pupunta tayo dito sa sulat, itong liham, ang pag-uusapan natin. Nag-background lang tayo konti ng regarding sa kung sino siya. Okay, sino tong kausap ni Peter dito? Sino yung kausap ni Peter? So, sabi nila, maraming nagsasabi kasi yung bungad ng sulat niya, titingnan natin yung 1 Peter 1 verse 1 and 2. Sabi dito, mula kay Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga naninirahan bilang mga dayuhan at nangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, na pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin noon pa, at pinabanal ng Espiritu upang sundin si Jesucristo at linisin sa mga kasalanan ninyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. So may inyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. So parang itong sinusulatan niya, mga dayuhan na nangalat. So maraming guwan dyan. Ito yung description niya sa sinusulatan niya. So pwedeng Hudyo na nakakalat,
But most likely, ina-argue ng maraming scholar based on internal evidence. Pag sinabi nating internal evidence, yung mga nakasulat mismo sa scripture yung nakasulat mismo sa loob ng First Peter, na actually hindi mga Gentile itong kausap niya, or hindi rin they are mixed. But mostly, mas malapit na maraming Gentile dito. Maraming Gentile sa kausap niya. Okay? So, he is writing to both Jews and Gentiles. Pero Christians ang kausap niya. Mga believers. Mga tumanggap na sa Panginoon. So, dahil ano yung rason natin dito na mga most likely, Gentile believers. So 1 Peter 1:14, makikita natin dito, dati mga ignorante raw sila. In the sense na they don't understand the Lord Jesus Christ. Of course, pwede naman nating sabihin, marami namang Hudyo na hindi naiintindihan ng Panginoon. They know their scripture, but they don't know the Lord. So parang ganon. So, isa ring description ni Peter, wala silang direksyon, mga nasa empty kwan. So, basahin nga natin yung mga scripture. Sa 1:14, dito sa 1:14, ang sabi dito, bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. So most likely, these are Gentiles. Kasi ang buhay naman ng Hudyo, medyo okay naman sila pagdating sa ethics. Pero sa verse 18, titingnan natin, usad tayo sa verse 18, alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtubos sa inyo ay hindi mga bagay na nawawala katulad ng ginto at pila. So, ayan, it's talking about the redemption. So, pwede rin, this can be applicable to both Jews and Gentiles. So, ayan. Pero sa 1 Peter 2:9, pupunta tayo sa next chapter. Dito, binanggit na, ngunit kayo'y bayang hinirang, mga maharlikang pari, mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So from darkness to light. Tinawag niya kayong, so most likely Gentile. So darkness darkness yung sabihin natin yung mga Hudyo hindi naman darkness. Sabihin natin nasa 50-50. Parang gano'n. Okay? So they were those who were once not people. Sabi kasi dito hindi kayo. So hindi kayo dati bayan ng Diyos. In Israel may perspective tayong bayan ng Diyos yan. But now, God's people. So, yan. They were those who walk in gross in sin and idolatry. So, most likely, these are not Jews. So, yan. Makikita natin na maybe mixture, dominantly Gentile, but the letter can also be addressed to the Jews. But dominantly, mas mabigat yung perspective ng mga Gentile ang kausap niya. Sabi natin, si Peter kasi, pinadala siya sa mga Hudyo. At si Pedro, si Pedro pinadala sa mga Hudyo, si Pablo pinadala sa mga Gentile. Yun yung sinasabi natin. But yung sulat ni Pedro, sumusulat rin siya sa mga Gentile. So, ayan. Okay, bakit siya sumulat? So, wala tayong nalalaman na special occasion kung bakit sumusulat. But naririnig siguro ni Pedro ang maraming mga persecutions nila. Maraming mga sufferings nila. Sufferings nila dahil sa faith nila. Kung Gentile itong taong ito, hindi na siya umaayon sa mga dating kalugar niya, sa dating ginagawa nila, at yung mga kasama niya dati laging kalaban na nila siya. So parang ganon. Hindi na nila ginagawa yung dati, iba na sila sa lugar nila.
Sabihin na natin, hindi na siya makapagnegosyo ng mga dating illegal na negosyo niya and nagsasuffer yung pamilya niya sa poverty. So parang ganun. They are going through hardships. They are going through hardships. So itong sulat with the purpose of guiding them, giving light to their situation. So marami sa atin na ang naghihirap diyan. Sa akin nga marami tayong pangarap. Gusto nating yumaman, gusto nating magkaroon ng mga maraming ari-arian. So marami tayong pwedeng gawin para maabot 'yon. Marami tayong pwedeng gawin. But in accepting the Lord Jesus as our personal Lord and Savior, may mga bagay na the Lord invited you to work with Him. So may mga hindi ka magawa. May mga bagay na isinuko mo na lang. Kasi the Lord invited you to do something. Yun. So may mga kapalit yun. May mga kapalit. May nakwento nga ako sa church noon na meron akong client na he asked me to may contract na binigay sa akin. I'm working for that. It's a 75,000 contract for a work that I need to do for a week. 1 week na kontrata yon. So, pwede akong hindi matulog ng 7 araw, 1 linggo, and then I can hit that 75,000 contract. But on that time, yun yung may convergence dito, may seminar, and the group tasked me to research on a certain topic. And pastor, ito ang topic na ituturo mo, ito ang gagawin mo. And I need to focus that. Kaso may kontrata rin akong hawak. So I just know that the Lord wants to speak to His church through that lecture. So wala, bye-bye, 75,000. So sumulat na lang ako sa client na and we may consider those na parang suffering on our financial life, parang ganon. So but si Peter yung may mga ganon na so I focus on that, I research on that, gumawa ako ng lecture, dineliver ko yung lecture. Napakaganda nung lecture, talagang nangusap ang Panginoon sa buhay ko. Talagang He made me realize how great He is, yung sakripisyong ginawa niya sa akin. Hindi mo mababaloran yung kwan. Hindi mo maliit yung nawala kong 75,000 sa kaunawaan na ibinigay niya sa akin on that research. But ayan, may mga sufferings tayo. May mga sufferings tayo na kinakaharap lagi. So yun yung occasion kung bakit sinulat niya ito. So ang big idea ng sulat ni Peter is Jesus is our hope in the midst of our suffering. Kahit nagsasuffer tayo sa mga iba't ibang bagay na ito, si Jesus Christ ang hope natin. Hindi niya tayo pababayaan. And suffering is an opportunity to show others the surprising generosity and the love of Jesus. Alam niyo, sa experience ko, sa mga kabaro ko, they pursue their careers. And magaganda yung buhay nila. And sa akin, by the grace of God, hindi, kung tumatabi ako sa kanila, hindi naman ako napag-iiwanan. God is gracious. God is gracious. So yun yung kwan na suffering is an opportunity to show others the surprising generosity of the love of Jesus. Hindi ko sinasabi na hindi ka maghirap. Pwedeng maghirap ka pag sumunod ka sa Panginoon. Nagkataon lang na sa akin hindi ganun. So that's a grace on my part. And kung di natin alam ang mga susunod na araw. But pag magsasuffer man tayo, ano man yung suffering na yan, makikilala natin ang Panginoon na nandun lagi sa ating mga suffering and He is gracious to us. So, ayan. And
It keeps us moving in life because of our hope to His return. Okay? So, ayan. Yan yung big idea ng sinulat ni Peter. So, saan nanggaling? Nasaan si Peter nung sinulat niya ito? So, sa liham mismo sinasabi niya na nasa Babylon. Pero during that time, walang siting Babylon. So, it's a broken. Ang Iraq noon it's a broken city. But actually noong New Testament, itong time ng mga apostol, ang naging sin city, ang symbol ng kasamaan, karahasan, immoralidad, lahat. Ang naging symbol noon ay ang Roma, ang city of Rome. And of course, pag Hudyo ka, ang pag Hudyo ka at lagi kang nagbabasa ng book, pag tinawag mong a symbol or center of darkness, sa Old Testament, laging Babylon ang nasa isip nila. Laging Babylon ang nasa isip nila. Kaya nung tinatawag niya ang Rome na Babylon, alam mo na ang ibig niyang sabihin. Just like in the Old Testament, so nandun si Peter sa heart of Babylon, sa heart of Rome. Kasi ang ginagawa ni Peter, pati ako, kahit ako, kagaya niyo ako. Kagaya niyo ako. Exile, we are exiles. So, sa Old Testament, sana sina Daniel, nandun sila sa loob ng Babylon. And they served there. And ang dami rin nilang persecution at mga sufferings doon. Yung sinasabi ni Peter dito, kung i-analyze mo, kagaya nyo rin lang ako. Nandito ako sa lugar na hindi kaaya-aya. Nandito ako sa heart ng Sin City. Nandito ako sa heart na kung saan hinahanting, pinapatay tayo ng pakunti-kunti. So yun yung parang point ni Peter na how can you paano ka makaka-relate sa mga tao? Yun yung sinasabi ni Peter dito na we are on the same page. We are on the same page. So he is coming from the heart of Rome and actually doon siya na-execute. So, ayan. Hindi, kaya sinasabi ko, pag pinag-usapan natin ang God, pagsunod sa Panginoon, hindi laging masaya yan. Kaya minsan, natatakot akong magturo ng mga laging positivism. Kasi maraming preacher na laging positivism ang preaching. Kasi ang buhay natin bilang Kristiyano, hindi pa laging positive. Yun yung tinuturo ni Peter dito. There are trials and tribulations, sinasabi na ng Panginoon. Pero ang kaibahan lang natin, sa trials and tribulation na yun, hindi tayo nasisira. Hindi tayo nasisira. Yet we shine all the more sa mga trials and tribulations na yun. In spite of those. Ang ibang tao na walang Panginoon, pag tinamaan sila ng dinadaanan mo, nasisira ang buhay nila, napapariwara sila. But sa atin, we are being purified. So Peter is using that language of purification dito. So actually, ginagamit ng Panginoon ang ating sufferings to purify us. So ayan. Dati-dati naman wala kang kakonek-connection sa Panginoon. Pero pag nagsasuffer ka, napapapray ka sa Panginoon. And nagkakaroon ka ng mas malinaw na kabatiran sa mga bagay-bagay sa buhay. And you keep struggling, struggling. Okay lang yan. Natutuwa ang Panginoon sa'yo. Kasi kung hindi ka nag-i-struggle, buti nga nag-i-struggle ka. Maraming tao nga dyan na bigay healing. If you are struggling sa kung anumang pinagdadaanan natin, pag nag-i-struggle ka, kinakongratulate ka kasi you struggle. Maraming tao na wala nang struggle, bigay healing na. So, yan. So, Peter is in that the same situation rin. Nag-i-struggle rin siya. Kagaya ng mga ito. So, sinulat niya ito mga around 63 to 65. Siyempre, bago siya mamamatay. Kasi hindi na nakakasulat ang mga patay. Okay? So, ayan. Ano yung nilalaman nitong 1 Peter? So, ayan. Yung main message niya is about patiently enduring. Sa mga pinagdadaanan natin ng mga bagay-bagay, mag-endure tayo, magtiis tayo. Bakit? Knowing that those who suffer with Christ will also be glorified with Him. Kasi pag
pag we endure, we patiently endure suffering, yung mga pinagdadaanan natin, kapit lang, kapit lang, kapit lang. Darating ang panahon na papalakpakan ka ng mga tao. Darating ang panahon na buti pa siya, buti pa siya. Tingnan niyo siya, tingnan niyo siya. So, ayan. Maraming mga tao na they struggle in life and they think they are just so ordinary. But many times when I preach, I quote their life because napapahanga ako sa buhay nila. They struggle. So hindi mo lang alam na sa pag-i-struggle mo nagliliwanag ka pala. Nagliliwanag ka pala sa iba. Okay? So the word suffering in one form or another occurs. Makikita mo na itong suffering, ito yung pinakatinutumbok niya talaga. Napakaliit na aklat ito. And 16 times na nabanggit dito. Okay? So, yan, itong mga kinakausap ni Pedro dito sa liham niya, nape-persecute. 1 Peter 1, 6 and 7. So, nung balik tayo sa chapter 1, dito sa verse 6 and 7, sabi dito, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Sabi ka naman, Peter, ang dami ng pagsubok, magagalak. Ano pinagsasabi mo? Parang kritik sana ni Peter. Bakit kami magagalak? Pakinggan natin siya. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. Panandalian pa lang ba yan, Pedro? Ang tagal-tagal na. Tumanda na, puti na ang buhok, panandalian. Anong panandalian sinasabi mo? Parang ganun sana kung kritik natin. So, dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. At dapat ninyong maranasan. Bakit dapat? Dapat ninyong maranasan upang masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo. May punto ko rin pala. Kasi in every struggle that we face is an opportunity to prove our allegiance to the Lord. Pag nag-i-struggle ka, yan yung pagpapatunay na, Lord, nakakapit pa rin ako. Hindi pa rin ako bumibitaw. You are still my Lord. I'm still on your side. So minsan, tinitingnan natin yung mga negative things, yung mga kahirapan, mga temptation. Tinitingnan natin yan na grabe naman, bakit ganito na lang? But actually, if you look on the other side of the coin, it's an opportunity to prove your loyalty to the Lord. So, yan. So, tuloy natin basahin. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy upang malaman kung tunay o hindi. Okay? Maraming Kristiyano na ang kikintab, ang niningning. So talagang parang yung pagkaningning ng yelo niya, kung gold sana, nasa 21K or parang 21, 24K. So parang gano'n. Pero pag dumaan sa apoy, matutunaw yung peke. So maraming Kristiyano na fancy pala. And makikita mo ang tunay pag dumaan sa apoy yan. So, bakit tayo padadaanin ng Panginoon sa mga apoy ng pagsubok sa buhay? That is your chance to prove na hindi ka peke sa Panginoon. So, yun yung sinasabi ni Pedro dito. Katulad ng ginto, sinusubok ito apoy upang malaman kung tunay o hindi. Ngunit, Amen. mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nasisira. So anong sinasabi ni Peter dito? Actually, yung gold, napakamahal ng gold ngayon. Tinitingnan ko yung AUX, yung sa nagte-trade kasi, nagte-trade ako. Napakataas na ng ginto. So, pag namumuhunan ka sana, investor ka, sana bumili ako noon pa. Taas ng ginto, hindi mo aasahan na bababa. So, sinasabi ni Peter dito, yung ginto, mahal yan. Mahal ang ginto.
Ngunit, sabi ni Pedro, mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nasisira. So, alam niyo sa langit, ang ginto, espalto lang yan. Sa daanan nila yon. Ang precious sa langit, itong pananampalataya. Kaya pagdating natin sa langit, gaano yung pananampalataya mo na kwan, ipapakita mo doon. So, gaano kaya? So, yun yung hinahangaan nila sa langit. Pag gintong pinag-uusapan, daan lang yun. Espalto, gravel lang doon. Okay? So, ayan. Ano pa? Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya niyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesus. So, may katapat yan. Kikilalanin tayo. So yeah, may kanta tayo, Intuno, agpasalista. pag grand entrance natin sa langit, pagdating ng panahon, either pag kinuha tayo ng Panginoon or sa rapture, may grand entrance ka doon, papalakpakan ka ng napakaraming anghel or mga naunang lingkod ng Diyos doon. So yun yung gustong i-communicate ni Peter. So actually, suffering is an opportunity for us to purify yung pananampalataya natin. Okay? So binibigyan niya itong mga to na take it in the other perspective. So kaya itong mga apostol natin, rejoice in tribulation, sinasabi nila. So kailangan maintindihan natin yon, yung okay? Peter gives instruction as to how to face suffering. Paano ko haharapin ng suffering? Pag may persecution ako or suffering akong pinagdadaanan, paano ko haharapin ito? So itong instruction, makikita natin mula sa buhay ni Pedro. Kasi Pedro, ang dami niyang kwan eh. Makikita natin yung change ni Peter sa kanyang buhay. So, ang dami niyang kwan. Ang dami niyang kasablayan noong kwan eh. Tinuturuan pala sila ni Jesus Christ. Ewan ko kung gaano kasakit ang loob niya na kwan. Pag magkikita-kita silang mga magtutropa, apostol, bibiruin siya ng mga kapwa niyang apostol. Mahilig ka raw mag-alaga ng manok. Parang bibiruin siyang ganon. So yun yung ang daming pinagdadaanan ng taong ito. But later the Lord turned around his life. So ayun. So titingnan natin itong mga iba't ibang perspective na sinasabi ni Peter dito. Dami, siyam. Suffering for righteousness is part of the call of believer. Bahagi raw ito. Huwag kang magtaka kung may suffering sa buhay mo bilang mananampalataya. Nung naniwala ka sa Panginoon, tumanggap ka sa Kanya, bahagi na yan, nakalakip na yan. 1 Peter chapter 2 verse 19 to 21. Anong sinasabi dito? Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya. So, yan. In obedience to the will of God, may mga pinagdadaanan tayong hindi kaaya-aya. Kaya nga, kung parusahan kayo dahil sa ginawa ninyong masama, wala rin kabuluhan kahit tisin ninyo ito. Kasi, kung may ginawa kang masama at pinarusahan ka or nag-suffer ka dahil sa ginawa mong masama, ano yun? Deserve mo yun. Deserve. Pero, sabi dito, ngunit kung pinaparusahan kayo, kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tiniitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Panginoon, kalulugdan kayo ng Diyos. So are you wrongfully accused? So yan. Pag ganun raw, suffering for righteousness, maganda yan. Pangalawa, suffering is to be patiently endured without retaliation. Haharapin daw natin sana ang suffering nang hindi gumaganti. So, or hindi nanlalaban or tag nito. So, parang makikita mo si Peter bumunot agad ng itak to eh. Tumaga ka agad eh.
So, pero tingnan niyo yung sinasabi niya rito. Parang naiintindihan na niya yung sinasabi ni Jesus Christ na turn the other cheek. So, parang ganoon. Makikita mo sa buhay niya na hindi lang salita. So, suffering is to be patiently endured without retaliation. Sa verse 23, ininsulto siya ngunit hindi siya gumanti ng insulto. Minsan, pag ininsulto tayo, gumaganti tayo nang iinsulto rin tayo So, tuloy, pinahirapan siya ngunit hindi siya nagbanta. Tayo, gururay ka lang dan tumutel daw mo. Sige, guma. So, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Darating ang panahon na God will vindicate us. Pag alam mo lang na tama ka, stand still. Because ang Panginoon nakikita niya lahat. Verse 23. So, yan yung sinasabi doon. Titingnan rin natin sa chapter 3, verse 9. Nung sinasabi naman sa chapter 3, verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na pagpalain sila ng Diyos. Ay, naglalaingan dan ngay apo, ininsultudak na rodan, tapos bindisyonan pa isudat, ikararag ko. So, as ko manong natural thinking tayo. Bakit daw? Dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at upang pagpalain din niya kayo. Yun yung way para pagpalain tayo ng Panginoon. Pag gumaganti tayo ng mabuti sa masama, yun yung paraan ng Panginoon na pagpalain tayo. So, yan. Ano pa? Suffering patiently does not count for anything if it is wrongdoing. So, nabanggit natin kanina yan. Suffering can be seen as blessing. Grabe naman. Ito yung blessing siguro na ayaw natin. Pambira. Pag blessing pinag-usapan, claim it. Sa akin yan, Lord. I claim it. Amen, amen. Pero ito siguro yung blessing na ayaw natin. 1 Peter 3 verse 13. Ano bang sinasabi sa 1 Peter 3 verse 13? Sino ang mananakit sa inyo kung masigasig kayong gumagawa ng mabuti? Ngunit kahit na maghirap kayo dahil sa paggawa ng tama, mapalad kayo. Kaya huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong kabahan. Okay? Verse 15. Alalahanin niyong si Kristo ang dapat ninyong parangalan ng buong puso at sundin bilang Panginoon. Dapat palagi kayong handang magpaliwanag sa sino man magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Verse 16. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya upang mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga alagad ni Kristo. Verse 17, mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti kung ito talaga ang kalooban ng Diyos kaysa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. So, ayan, suffering can be seen as blessing. Bakit? It demonstrates that you must be doing something right. Pag nagsasuffer ka raw, sa mundong ito, pag nagsasuffer ka raw, how do we rephrase that? Pag gumawa ka raw ng mabuti, pwedeng mag-suffer ka dahil sa paggawa ng mabuti. So, kung nag-suffer ka dahil sa paggawa ng mabuti, matuwa ka raw. Matuwa ka. So, yun yung sinasabi ng concept ng binasa natin. So, ayan. Minsan, playing safe tayo. Ayaw gumawa ng mabuti para walang ipintas sa atin. So, yan. But anyway, verse number 5. Suffering identifies us with Christ who suffered for us. So, nakaka-relate tayo kay Kristo. At actually, bumabahagi tayo sa kabutihang ginawa niya. Chapter 4, verse 1. Dahil naghirap si Kristo at sa kanyang katawang tao, dapat ay handa rin kayong maghirap. Sapagkat ang taong nagtiis ng hirap ay tumigil na sa paggawa ng kasalanan. So, yun, we suffer with that. Suffering verifies our faith and will reap a certain glory. Kapag nagsasuffer ka, napapanindigan mo na nabe-verify mo yung faith mo, hindi ka naman babanatan ni Satanas kung kakampi ka niya. Parang ganun lang yung logic nun. So, kung ang daming ibinabanat sa'yo dahil sa kabutihan mo, ay magalak ka. It verifies your faith.
and will certainly lead to glory. So suffering must be seen from an eternal perspective. Okay? So, kung magbabago ka, yun yung nasa isip mo. Kung iniisip mong magpakabuti, brace yourself. Ihanda mo ang sarili mo. Suffering will come on your way. So, suffering is the part of the will of God and nature of Christianity. Normal raw ito sa pagiging Kristiyano. Huwag na kayong magtaka. Yun yung sinasabi ni Peter. Verse 90. Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil sa kalooban ng Diyos. Pambihira, will of God pala yung suffering. Grabe. So, ito yung mga ayaw nating mga teaching. Gusto natin mga positive lagi. Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil kalooban ng Diyos. Magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili nyo sa Diyos na lumikha sa inyo. Dahil hindi niya kayo pababayaan. In spite of those suffering, hindi tayo aabandonahin ng Panginoon. Okay? So, ayan, ano pa? Suffering should not concern us because we have better things to look forward. May kapalit yan. Hindi tayo nagsasuffer dahil na para sa kawalan. May katumbas ang lahat ng suffering natin. So, ayan, binasa natin sa 14, 9, panghuli dito. Because all of this, we can actually rejoice in suffering. So, chapter 4, verse 13. Balik tayo sa 13. Sabi niya, sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. So pag nagsasuffer ka, actually, sumasalo ka lang ng suffering ni Jesus Christ. So, kasi it is the church. Pag may binabanat sa'yo, actually, ibinabanat kay Kristo yan. Dahil sumusunod ka kay Kristo. So, sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Darating ang panahon na He will vindicate us. Darating ang panahon na tayo yung... parang si Jesus Christ yung concept dito eh. Binanatan na siya ng binanatan, pinersecute siya ng pinersecute, nilinatigos siya ng napakarami, lumanak ang dugo niya, pinabuhat siya ng cross, pinako sa cross, tinusok yung kanyang lahat hanggang sa nawala ng hinga niya, namatay siya. Pero dumating yung araw na muli siyang binuhay ng Diyos. And that is the vindication of all those things na nila na yun yung nag-declare sa buong mundo na tama si Jesus Christ, mali silang lahat. So, parang ganun rin sa atin. Darating ang panahon, basta stand on the side of truth, we may suffer. But darating ang panahon na the Lord will vindicate us. He will prove our opponents wrong. Okay? So, ayan. Mga unique features ng libro. So, yun yung content ng libro. Titingnan natin yung mga unique features nito. So, personal glimpse of Peter na makikita natin. So, mababanggit dito, makikita mo na sinasabi ni Peter na eyewitnesses siya sa maraming bagay tungkol sa Panginoon. Nasaksihan niya mismo kung paano maghirap ang Panginoon. 1 Peter chapter 5, verse 1. Sabi, sa mga pinuno ng iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isang pinuno ng iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo. So, ayan. Nakasaksi siya. He was an eyewitness of the transfiguration. So, nakita niya yung pagbabagong anyo ni Jesus Christ. So, mapapansin rin natin, alam natin, si Peter, napakayabang na tao nito. Laging hindi ayaw niyang magpahuli. Pero makikita natin yung transformation sa buhay niya. Na actually, sa kanila noon, nagpapataasan sila eh. Parang pumuposisyon sila ng pwesto kay Jesus Christ. Pero mapapansin mo dito na ibinaba niya yung sarili niya. Inilevel niya lang yung sarili niya sa mga elders of the church. So, mga kapwa elders, sabi niya. Hindi niya ginagamit yung title niyang apostol. Makikita mo yung transformation in his life. Napaka-humble ni Peter dito. The elders, so 1 Peter 5 verse 1 to 4. Sa mga pinuno ng iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring pinuno ng iglesia.
at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo'y mga pastol nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang mga nais ng Diyos. Hindi dahil pipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Sa ating mga pastor, we focus on the welfare of the church, of the people. So, ayan, minsan, kaya nga, sinabi ko minsan, magpatalo ka na para mapanalunan mo sila. may mga concept na yun. So, kasi minsan, ang mga bagay-bagay sa leadership, minsan labanan ng pride yan eh. Labanan ng pride. Hindi nawawala yan sa leadership. Pero makikita mo si Peter dito. He stepped down. Hindi naman tungkol sa ating mga leader ito eh. Tungkol ito sa mga taong pinagbuhusan ng Panginoon ng dugo. Taong namatay siya, nag-alayan niya ng buhay. So yan yung kanya na pinapakiusapan niya yung mga pinuno ng iglesia. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga pastol nila. So yun yung pinapakiusap niya. So yung paggamit ni Peter ng kwan dito, mga kapwa ko, sabi mga kapwa kong yung ginagamit niyang termino. So the humility in Peter's tone. So yeah. He encouraged his audience to be clothed with apron of humility. Ito, direktang sinasabi niya yung pagpapakumbaba. Sa 5 chapter 5 verse 5 to 7. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat na mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi ng kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakawaan niya ang mga mapagpakumbaba. So parang kung iisipin mo yung attitude ni Peter, parang oxymoron na si Peter ay magsasalita tungkol sa pagpapakumbaba. Kasi parang model siya ng kayabangan eh. Parang ganun sana eh. Pero mapapansin mo na look at the transformation of his life. Sa dami siguro ng pinagdaanan niyang suffering hanggang sa punto na he was a broken man before the Lord. And what can we brag about? So kahit dito hindi niya kinukote yung title niyang apostle. Mga fellow elder, yun yung tawag niya sa mga kasamahan niya. Okay, the transformation of Peter from the man we see in the gospel is remarkable, sabi dito. So, ayan, dati yung pag-uugalan niya, quick to judgment, judgmental, ambisyoso, hindi mo ma-predict, unpredictable. So, yun yung nakikita natin. Pero dito sa sulat niya, ang mapapansin mo sa attitude niya kung pag-aaral mo, i-observe mo, stable. Na anos, pasensyoso, mapagmahal, humble servant of the Lord. So makikita mo dito yung transformation na pwede palang ma-born again. so, minsan naasar tayo sa sarili natin kasi grabe, kahit tayo naasar tayo sa raw materials tayo eh, pagka-rough natin sa ugali natin. Pero taste lang, darating yung panahon, we can be refined just like Peter. Kung pwede kay Peter, pwede sa atin. So, ayan. The use of the word precious. So, ayan. And the references to the redemptive work of Christ, His incarnation, sinless life. Yan. They always focus on the gospel. So, yung tinatawag nilang the good news, yung lahat na ginawa ni Jesus Christ. So, yan yung nilalaman ng 1 Peter, an appeal to believers na endure suffering. Endure suffering. Face it. So yung no fear na one, face your fear, sabi nila eh. Pero dito kay Peter, hindi face your fear. Face your sufferings. Face your suffering graciously. So, ayan, may the Lord God give us His grace. Si Paul, gusto niyang tumakas eh. Tanggalin mo nga to, Lord, hindi ko matiis ito. Sagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. May the Lord give us His grace to us that we may be able to
overcome the sufferings na pinagdadaanan natin, either suffering in facing temptation, suffering in poverty, suffering in facing problems na hindi mo malutas-lutas dahil masama yung iniisip mong kalutasan, suffering in lahat ng pamumuhay natin, anumang sitwasyon ng suffering. May the Lord give us the grace and may He transform us just like He transformed Peter. So purihin ang Panginoon, ito yung lesson natin ngayong gabi. And ayan, may question tayo dito for reflection. The born again Peter. So, ayan. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Nakakatuwa. Okay. So, yan yung lesson natin. And by Sunday, pag-aaralan ulit natin yung isa pang sulat niya, isang liham niya. And ano rin kayang nilalaman noon. So, I hope you make sermons out of dito sa buhay ni Pedro. You have a glimpse kung paano siya na-transform. And I hope... Pastora, sige po. Grabe. Ewan ko ba. Pero parang yung itong naging buhay, yung suffering. Kasi, aslamay timakan, no na dumakang kanan mo nga kanin di adobo or pinakbot ng legit time talagang apay nag-imas dito dati man kumakain ka ng mga pinakbet o adobo, pero for the word right this night is very powerful na nagbibigay sa atin or sa akin ng yung a deeper understanding of suffering. Of course, you're experiencing suffering, pero nagiging mas buhay yung understanding natin sa suffering, so that I believe revelation ito na yes, we are not being destroyed unlike yung mga unbelievers. Opo. No, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. Well, thank you, Pastor. Uray sa kasla nagkuang ay detoy lesson tayo tata. Sila ngay nga naduto mga ikit adang kasla ngay no tayo iti suffering kasla ngay nagrigat nga kasla ngay nga you will be happy in the karigatan nga time, but in this time kasla ngay nga naging buhay more on di ngay more nga naawatak iti suffering nga even you are in suffering and the Lord is there. Kunyata nga pa, Pastor. How many times na kasi ministry is sometimes a kind of suffering. Of course, there's joy in ministry, but there is suffering in ministry. And sa akin, pag pinag-aaralan ko ito, embrace suffering. Nagiging real. Nagiging real yung mga luha, yung mga yung mga tears. Opo. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Ayan, God bless sa ating lahat. Praise the Lord. May the Lord grace to us in our sufferings. So, lagi kong pinagpe-pray, Lord, sa akin, please be careful. Yeah. Let us pray. Lord, maraming salamat, Lord, na marami kaming kinakaharap na suffering. But Lord, in spite of those suffering, you go with us. You help us face those suffering. Actually, you are always there. And Lord, give us awareness always of your presence, just like the King David, Lord. Your rod and your staff, they comfort us. Lord, yung grace mo, Lord, nararamdaman sana lagi namin, Lord. Alam namin, Lord, na makakayanan namin itong mga to dahil we are in your will. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Kung ano man pinagdadaanan ng bawat isa sa amin na suffering, Lord, be with us. Yung maramdaman lang namin yung presensya mo, Lord,
in those sufferings, Lord. Okay na sa amin, Lord. Help us, Lord, and we know that darating ang panahon na mawawala lahat ng mga to and binigton nga ragsak nga kaskuna natikan kantaan miwa po Dios. But we look forward and we hold on to our faith. You suffered for us, Lord. We will suffer for you. And help us to be just like you. I-bless mong bawat isa sa amin, Lord, sa trabaho ng mga kasama namin sa Hong Kong. Be with them. Lord, minsan suffering for their family, suffering, Lord. Pero, Lord, that is a way for them, Lord, to express their love also, Lord. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Tuminiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Thank you. God bless. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.